Destructive type attack ni Beelzebub pinakawalan na at nagsanhi nga ito ng massive distraction sa buong stadium. Na-reveal na nga ang backstory ng Child of Light na si Nikola Tesla. Way back nung possible pa lang siya maging greatest scientist. Yo di senpai ko, bali ayan lang yung maitinita tatalakayin natin ngayon sa chapter 74 na pinamagatang The Feeling Which Connect Us. By the way, kung hindi ka pa nga naka-follow or subscribe sa other social media account natin, pakihit na yan para lagi kang updated sa mga bagong release video natin. Maraming salamat. Bago nga tayo mag-umpisa, unting recap muna tayo sa previous video. Nasaksihan nga natin yung paglalaban ng dalawa sa pagitan ni Hades at Beelzebub. Dito nga ay pinarealize ni Hades sa Lord of Lies ang reason kung bakit kailangan niya magpatuloy sa buhay. Dahil nga daw sa kapakanan ng mga taong nagsakripisyo sa kanya. Then doon nga ay na-reveal kung sino ang unang nagmamay-ari ng Apophis Stop ni Beelzebub. Walang iba kundi si Hades. Nakitaan niya nga ng potential si Beelzebub kaya ayon pa sa kanya, ang tinataglay na abilidad ng Lord of Lies ay angkop nga daw sa Apophis Stop dahil sa enhancement nitong pina-perform. Sa pag-alis ni Beelzebub ay doon naputol yung panel at muling bumalik sa present sa paglalaban nila Nikola at Beelzebub. Kung mapansin nga natin ay nag-cast ng destructive type attack ang Lord of Lies gamit ng kanyang Apophis Stop. Medyo kakaiba nga ito dahil ginagamitan ito ng Lord of Lies ng dalawang kamay na iba sa nakasanay nating nakikita sa offense at defense ni Beelzebub. Tinawag nga ang teknik na ito na Chaos. Sa current chapter nga na ito ay mamataan natin na nag-release ang Lord of Lies ng kanyang napakalakas na atake. Nagresulta nga ito sa pagdilim ng kalangitan at pagkawasak ng ibang parte ng arena. Nasaksihan nga ni Hermes ang attack na ito. Ayon pa sa kanya na napaka-horrible nga daw ng teknik na ito o napaka-broken. Even nga si Nostradamus ay amazed sa malakas na explosion. Kung mapansin nga natin sa panel na ito mga senpai ay wasak talaga yung arena at biglang nawala yung malaking poste na kapalibot dito. Kahit nga yung ibang gods at mortal ay hindi makapaniwala sa chaos attack na pinerform ng Lord of Lies. Pero thankfully nga ay nakasurvive naman ang representative ng mga mortal na si Nikola Tesla sa massive destruction na iyon. Pero suddenly ay grabe yung damage na receive ng Child of Light sa attack ni Beelzebub dahil nagawa nito ma-break ang ibang parts ng robotic suit ni Nikola. Kaya as of now ay malaki talaga ang kinakaharap na problema ng Child of Light. All throughout ay napaka-OP na kapangyarihan ni Beelzebub na Chaos Attack. Kung maalala nga natin ay piniperform niya lang ang dalawang kamay sa offense and defense. But suddenly on this current chapter ay ginamitan ng Lord of Lies ng dalawang kamay na animoy kapareha sa principle ng kuryente kung saan ay nagkakaroon ng spark once na nagdikit ang different electrical potential which is negative at positive wire. Pero may disadvantage rin itong tinataglay, ang technique ng Lord of Lies. As you can see, nababalot ng mga sugat si Beelzebub sa kanyang sinagawang pag-atake. So meaning kahit siya ang creator ng destructive type attack na Chaos, ay hindi rin siya ligtas sa explosion na nakikreate nito. Kaya nga sinabi ni Zeus na itigil ng Lord of Lies ang teknik na ito. Sa kadahilan ng pwede ring mapahamak si Beelzebub sa kanyang gagawin. Napabilib nga ang Lord of Lies sa katatagan na meron si Nikola Tesla na na-miscalculate niya ang Child of Light na nagawa niya lang paluhodin ito sa lupa imbis tapusin sa attack na Chaos. Kung mapansin nga natin sa panel na ito ay biglang nalaglag ang Super Tesla Coil ng Child of Light. So meaning ay muli na namang gumamit ng Tesla Warp si Nikola Tesla para lang ilagan ang atake ni Beelzebub. Kaya pala ganun na lang nakasurvive ang Child of Light. Pero ang instantaneous movement ay kaya lang palipatin si Nikola sa ibang direction in just milliseconds inside of Gematria Zone. So basically ay hindi pa rin siya nakaligtas sa malakas na pagsabog pero binigyan siya nito ng pagkakataon makaiwas ng ilang segundo sa sure hit effect at direct hit ng Chaos Attack ni Beelzebub. Imagine mga senpai kung natamaan ng Child of Light ng atake na yon, for sure na mapupulbos siya o maglalaho. Kaya't pasalamat ang Child of Light sa Tesla Warp at mabilis niyang pag-act then pag-decide kaya ngayon ay still buhay pa rin siya. Pero wag natin kakalimutan ang remaining Super Tesla Coil ni Nikola na 2 beses niya na itong ginamit sa paglalaban nila ni Beelzebub. So in fact, na isang beses niya na lang itong muling magagamit dahil ang Super Tesla Coil ni Nikola ay 3 piraso lang na makikita natin na nakakabit sa divine weapon niya na robotic suit. Nakalukit nga ito sa dalawa niyang kamay at sa bandang dibdib. Na-acknowledge nga ng Lord of Lies ang strength and capabilities ni Nikola Tesla. However, ay dito na nga lang daw magwawakas ang lahat. Nung marinig nga ito ng Child of Light ay bigla na lang siyang napangiti at sinabing magiging wakas ba?
Sa pagbigkas niya nga nito ay unting-unting tumayo si Nikola sa kanyang pagkakaluhod sa lupa at tumanggi sa mga sinabi ni Beelzebub. According sa Child of Light, ang humanity nga daw ay walang kawakasan. Yung mini-meaning nga ni Nikola, when it comes sa pag-give up sa kahit anong bagay ay never itong gagawin ng mga mortal. Way back nga sa previous chapter na sinabi ng Child of Light na patuloy ang pag-gain ng humanity ng kaalaman. Bali wala tayong limitation na tinataglay when it comes sa pag-gain ng knowledge. Kaya naniniwala si Nikola ang failure ay part talaga ng success. That we need to learn for our mistake until ma-reach natin ang point that we can surpass our limitation o ma-achieve yung ating minimithi. Kaya ang salitang pagsuko o pagkawalan ng pag-asa ay wala sa bokabularyo ng Child of Light dahil alam niya sa kanyang isipan na makakagawa siya ng way para malagpasan ng problema kinakaharap niya. Bali ganito nga katatag ang Child of Light. Matapos nga iyon ay magkakaroon ng unting flashback sa nakaraan ni Nikola Tesla. Sa maliit na village nga na tinatawag na Smiljan ay dito nakatira ang batang Nikola Tesla. Ang edad niya nga dito ay 5 years old lamang. Pumunta nga siya sa laboratorio ng kanyang kapatid na si Dane Tesla, ang nakakatandang kapatid ni Nikola. Karagdagan ko lang na si Dane Tesla ay isang inventor at ang kanyang laboratorio ay tinatawag na Gematria Zone. So meaning na dito ginaya o na-originate ang pangalan ng Gematria Zone technique ni Nikola. Si Dane Tesla ay isang matalinong inventor dahil sa edad niyang 12 ay nakapag-create na siya ng mga imbensyon na nakakatulong sa mamayan. Bali dito nga sa panel na ito ay binabalak nilang gumawa ng windmill dahil ni-request ito ng mga tao sa kanilang village. Then sa bite ng tinataglay ni Dane Tesla ay tinanggap niya ito. Kaya till now ay hirap na hirap siya planuhin ito. Pinagalitan nga siya ni Nikola Tesla at sinabing bakit niya inaccept ang request kung hindi niya naman pala kayang gawin. Yung naging tugon na nga lang ni Dane Tesla ay para nga daw sa kaligayahan ng bawat isa. Na-amaze nga si Nikola sa kanyang narinig. Kaya nga daw ay nagugustuhan niya ang kanyang kapatid dahil kahit sa imposibleng bagay ay gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para makita lang maging masaya ang mga taong nasa paligid niya. Pero still ay na-disappoint pa rin si Dane sa kanyang invention dahil nga hindi ito nagpa-function ng maayos. Kaya nangangamba siya kung anong sasabihin ng mga taong pag nagawa niya ito na hindi fully functionable. Natatakot pa naman daw siya sa negative na pwedeng sabihin na matandang nag-request nito. Binika nga ni Nikola na okay lang daw mabigo dahil ang pagkabigo ay pwede maging sanhi ng panibagong pagkatuklas until ma-improve ito. Kaya para sa batang Nikola ang failure ay part talaga ng success. Dahil nga daw dito ay lalo nag-i-improve ang humanity o nag-i-evolve. Lumakas nga ang loob ni Dane nung marinig niya ang sinabi ni Nikola. Kaya ayon pa sa kanya na someday ay magiging kahanga-hanga si Nikola Tesla sa kanyang tinataglay na personalidad. But suddenly, nung araw na fully build na ni Dane ang windmill, ay merong masamang nangyari. Pinuntahan niya ang windmill kahit malakas ang bagyo at dahil nga dito ay sa hindi inaasahan ay nakidlatan si Dane Tesla na naging sanhi sa kanyang katapusan. Wala na nga nagawa si Nikola kung hindi tingnan na lang ang katawan ng kanyang namayapang kapatid. Then sa araw ng burol ni Dane Tesla ay binabalak ni Nikola tapusin ang nasimula ng kanyang nakakatandang kapatid. Kaya't pumunta siya sa Gematria Zone na laboratorio ni Dane Tesla at kinulong niya ang kanyang sarili para aralin lahat ng research ng kanyang kapatid. Then 6 years later, ang windmill na dating failure ay gumana na. Nagulat nga ang buong mamayan nung makita nila umikot ito. Then nagtataka nga sila dahil way back nung pagkamatay ni Dane Tesla ay walang sino man ang nagtangkang hawakan ito o galawin. At doon nga mga senpai makikita natin si Nikola na nakatayo at pinagmamasdan ng windmill. Bali nga dito mga senpai, 11 years old na ang Child of Light at siya ang naging rason kung bakit gumana ang windmill. Ayon pa sa Child of Light na in-improve niya lang ang original design nito at binigyan ng minor changes para mapaikot ang windmill ng mas efficient at mas durability na tinataglay. It took 6 years na preparation para lang ma-achieve ito ni Nikola at buong lakas niyang sinigaw na buhay ang kapatid niya dahil sa invention na itong iniwan. Kaya para kay Nikola, ang mga research at learnings na na-discover ni Dave Tesla ay pwedeng ipasa sa iba't ibang henerasyon. Kaya still ay maalala pa rin natin ang creator nito. So basically, sa own perspective ni Nikola, na walang inventor or scientist ang makakalimutan ng kanilang pangalan. Dahil kahit wala na sila sa mundong ibabaw na ito, pero still nag-i-exist pa rin ang kanilang creation, kaya't patuloy pa rin natin silang maaalala. Bali ganun nga ka-dedicated si Nikola Tesla when it comes sa science. Sa dahilan ng pinagugutan niya ng inspirasyon ng kanyang nakakatanda kapatid na nag-introduce sa kanya kung gaano kaganda ang science until na ma-reach niya ang point na maging isang greatest scientist of all time.
at mabring ang mga creation niya into reality. Matapos ngayon ay muli tayong ibabalik sa paglalaban ng Ragnarok. Kung makikita nga natin sa panel na ito, ay nakatayo na ang Child of Light kahit sa grabe na sinapit nito sa atake ni Beelzebub. Ang lahat nga ng manonood na mortal ay nalulungkot dahil napapansin talaga nila ang kanilang representative na si Nikola ay nasa dihadong sitwasyon na. Pero still ay hindi nagpatinag ang Child of Light at pinakita niya na kaya niya pang lumaban despite of fatal injury na na-receive niya. At winika ng Child of Light na hanggat patuloy na lumalago nga daw ang siyensya ay hindi kailanman mamamatay ang humanity. At doon magwawakas ang chapter 74 ng Record of Ragnarok. Special shoutout nga pala kay Aaron Eder sa pag-share at pag-support ng Facebook page natin. Feel appreciated talaga, maraming salamat. By the way, stay tuned lang mga senpai dahil next nating i-upload ang chapter 75 ng Record of Ragnarok. Don't forget to follow our Facebook page para doon tayo magkulitan at masagot ko ang inyong mga katanungan. Ayun lang mga senpai, paalam!